Nagbabalik ang PTV Balita Ngayon. Patuloy na isinusulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kahalagahan ng renewable energy at pagkakaroon ng digital infrastructure sa bansa. Patunay rito ang pakikipagpulong niya sa isang Australian company na nasa likod ng floating solar project. Para sa detalye, may report si Alan Francisco live. Alan? Naomi, nakapulungan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga kinatawan ng kumpanyang Macquarie dito sa sidelines ng ASEAN-Australia Special Summit dito sa Melbourne. Sa pag-uusap, Naomi, ng mga kinatawan ng kumpanya at ni Pangulong Marcos, natalakay ang pamumuhunan ng renewable energy at digital infrastructure sa Pilipinas. Ayon kay Pangulong Marcos, dahil sa floating solar project sa Laguna Lake, in particular, makalilika ng sustainable jobs at cleaner industries ang kumpanya. Sabi ng Pangulo, ang green lanes at improved business environment ay magibigay daan para sa mga ganitong hakbang at kalaunan ay makatutulong din sa hangarin ng Pilipinas na makamit ang renewable energy goals. At yan ang balita mula rito sa Melbourne, Australia. Naomi? Maraming salamat, Alan Francisco. Samantala, nagdamo ng pinsala ang isa sa mga barko ng Philippine Coast Guard matapos gitgitin ng barko ng China sa West Philippine Sea. Ayon kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, nagsagawa ng delikadong pagmamaniobra ang Chinese Coast Guard vessels at Chinese Maritime Militia. Sa gitna ito ng isinasagawang resupply mission ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Una nang giniit ng AFP na palalakasin nito ang presensya sa Exclusive Economic Zone. Patuloy naman ang paninindigan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na poprotektahan ang karapatan ng Pilipinas at isusulong ang mapayapang pagresolba sa issue. Samantala, alamin natin ang ibang balita sa PTV Davao mula kay Julius Pacot. Mayong adlaw, sikop ang usa ka individual nga nagpakaron ingnon nga dentista human nga nasakpan nga naga-illegal practice of dentistry sa gipahigayong Project Oplan Oleya dahil sa barangay Magugpo, Poblasyon, Tagum City niadtong adlaw nga Sabado. Ang sospek nga naila nga si Quendelin Ventura, 25 anyos, ug residente sa Kapalong, Davao del Norte. Sumala pa sa opisyal nga report kauban sa maong operasyon ang mga doktor ug miyembro sa Philippine Dental Association Davao del Norte. Nasakpan sa akto ang mga sospek nga nagabuhat sa illegal nga trabaho isip dentista nga walay otoridad gikan sa ahensya sa gobyerno. Nakuha sa mga sospek ang magamit nga pangdentista nga nagkantidad og kapin 28,000 pesos. Anana karon sa kustodiya sa Tagum City Police Office ang maong sospek og pasakaan og kasong paglapas sa Republic Act number 9484 kon an act regulate the practice of dentistry, dental hygiene and dental technology in the Philippines. Samtang ipahigayon ang culmination sa 45th Philippine Associations of Water Districts kon PAUD Convention niadtong Pebrero 29 ning tuiga. Kini pinaagi sa induction og turnover sa mga bagong opisyales din ang mga aktibidad. Gitambungan usab ni Senator Christopher Lawrence Bongo nga gipangunahan ang oath-taking sa PAUD Board Governors og Executive Council gikan sa nagkadaiyang rehiyon. Suportado ni Senator Go ang pagpundo sa kapin 140 ka water system projects sa tibuok nasod. Girekomenda usab sa PAUD sa nagpadayon sa mga tumong niini sa Philippine Water Supply ug Sanitation Master Plan kun PWSSMP aron makabot ang universal access sa luwas, igo, barato ug sustainable nga water supply, hygiene ug sanitation sa tuig 2030. Ang mga aktibidad nagaila usab sa kontribusyon ug hagit nga giatubang sa maong sektor aron suportahan ang programa sa lokal nga water districts. We also support the local water utilities administration in its mission to develop local water districts into self-sustaining institutions through financial, technical, and institutional development and regulatory services. This convention's theme, Water Wisdom, Holistic Management from Source to Top and Beyond, emphasizes the need to have a sufficient water supply structures. Og mao kadtong mga nag-unang mga balita gikan dinhi sa PTV Davao. Ako si Julius Pacot. Mayong adlaw. Daghang salamat, Julius Pacot. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming social media sites at PTV PH. Ako po si Naomi Tiburcio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.